Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Isang mainit na yakap po mula sa inyong lingkod na laging handang maghatid sa inyo ng mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, ang yaman at posisyon daw ang sukatan ng halaga ng isang tao. Pero paano kung ang tunay na kayamanan ay matatagpuan hindi sa karangyaan, kundi sa isang pusong tapat at dalisay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa Ang Lalaking Amoy Ulan. Ang pagsasanib-puwersa ng Alcantara at Imperial sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib ng aking kapatid na si Liwayway at ni Ginoong Dante Imperial ang magpapatibay sa pundasyon ng ating legasiya. Ang boses ng kanyang Kuya Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng Hacienda Silangan. Malakas, may awtoridad at pinal. Sinundan iyon ng masigabong palakpakan mula sa mga bisitang nabibilang sa alta sosyedad ng Villa Pag-asa, pagsasanib-puwersa, o ang pagbebenta sa aking kaluluwa. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng kanyang mga kapatid, nakasuot ng isang mamahaling seda na damit na tila humihigpit sa kanyang paghinga sa bawat segundong lumilipas. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang nangiting pinraktis niya ng maraming beses sa harap ng salamin. Isang perpektong maskara para sa isang perpektong anak at kapatid. Pero sa loob-loob niya, unti-unti siyang nalulunod. Bawat palakpak ay parang dagundong ng kulog sa kanyang pandinig. Bawat pagbati ay parang mga tanikalang lalong gumagapos sa kanyang mga paa. Mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang, ang kanyang 5 nakatatandang kapatid, sina Miguel, Gabriel, Rafael, Isagani at Elias, ang nagtayo ng isang gintong hawla sa paligid niya. Isang hawlang puno ng pagmamahal, oo, ngunit isa pa ring kulungan. At ngayong gabi, isinusuko na nila ang susi ng kulungang yon sa isa pang lalaki, si Dante Imperial. "You look stunning tonight, my dear," bulong ni Dante sa kanyang tabi, kasabay ng pagdampi ng kamay nito sa kanyang baywang. Makinis ang kamay nito, perpekto ang pagkakamanicure, pero para kay Liwayway, mas malamig pa iyon sa yelo. Ngumiti lang siya bilang tugon. "Salamat, Dante." Hindi na niya kaya, kailangan niya ng hangin. "Excuse me for a moment," paalam niya sa magalang na paraan. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis ngunit maingat siyang lumabas patungo sa hardin, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang yakap na matagal na niyang inaasam. Doon, sa ilalim ng buwang maliwanag, napabuntong hininga siya ng malalim. Ang amoy ng mga bulaklak na dama de noche ay humahalo sa sariwang amoy ng dinilig na damuhan. Ito ang kanyang santuwaryo, ang tanging lugar sa hacienda kung saan nararamdaman niyang malaya siya. Habang naglalakad siya sa may gilid ng fontaine, isang bagay ang kumislap sa damuhan. Ang kanyang antigong pulseras, ang tanging alaala mula sa kanyang ina. Siguro'y nahulog ito sa kanyang pagmamadali. Yumuko siya para damputin ito, ngunit may isang anino ang nauna sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng asul na uniporme ang marahang dumampot ng pulseras. Galing ito sa madilim na bahagi ng hardin, kung saan nakaparada ang delivery truck ng bughaw na patak, water refilling station. Siguro'y naghahatid ito ng mga huling galon ng tubig para sa mansyon. Nang iangat nito ang kanyang muka, natigilan si Liwayway. Hindi dahil sa taglay nitong itsura, bagamat hindi maikakailang mayroon itong mga matang malalim at mga panga na tila inukit, kundi dahil sa katahimikang bumabalot dito. Walang pagkasilaw sa kanyang suot, walang pagtataka sa kanyang presensya. Tila ba isa lang siyang ordinaryong bagay sa kanyang paningin. Dahan-dahan nitong inilahad ang pulseras. Ang mga kamay nito ay magaspang, may bahid ng dumi at grasa. Ngunit ang paghawak nito sa alahas ay puno ng pag-iingat. Inabot niya ito. Nagdikit ang kanilang mga balat sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit para kay Liwayway,
Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Mainit. Totoo. Sa salamat, nauutal niyang sabi. Tumangulang ang lalaki. Walang salita. Walang ngiti. Tanging isang tingin na tila tumatagos sa kanyang maskara at nakikita ang kaluluwang nagpupumiglas sa loob. Pagkatapos ay tumalikod na ito, naglakad pabalik sa kadiliman na tila walang nangyari. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Liwayway. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Sa isang gabi na puno ng mga pekeng ngiti at mga planadong pag-uusap, ang katahimikan ng lalaking iyon ang pinakatotoong bagay na kanyang naranasan. Nang malapit na itong mawala sa dilim, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya para magsalita. "Sandali," tawag niya. Sapat lang ang lakas para marinig nito. "Anong pangalan mo?" Huminto ito sa paglakad. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kalahati ng mukha nito ay nasa anino. Ang kalahati ay nasa liwanag ng buwan. Tinitigan siya nito saglit bago sumagot sa isang boses na bahagyang paos ngunit malinaw. "Dalisay." At tuluyan na itong naglakad palayo, nawala sa kadiliman at iniwan si Liwayway na nakatayo roon. Ang pulseras ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay at isang pangalan ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, kasabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Ang pangalang iyon? Alcantara. Para kay Dalisay, ang pangalang iyon ay hindi lang isang apelyido. Isa yung sumpa, isang multo ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan, ngunit siya ring dahilan kung bakit siya napadpad sa Villa Pag-asa. Habang minamaneho niya ang luma niyang delivery truck palayo sa maningning na hasyenda Silangan, ramdam niya ang bigat ng pulseras ni Liwayway na tila nakadikit pa rin sa kanyang palad. Magaan lang iyon, gawa sa ginto at maliliit na diamante, pero para sa kanya, ang bigat niyon ay katumbas ng bigat ng buong mundo nila. Isang mundong hindi kailanman magtatagpo sa mundong ginagalawan niya. Pagdating niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa likod ng water refilling station, ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan. Isang katahimikang sanay na siya. Ngunit ngayong gabi, tila mas nakakabingi. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa isang sulok at naupo sa gilid ng kanyang kama. Mula sa ilalim nito, hinugot niya ang isang lumang kahon ng sapatos, ang tanging kayamanan niya. Sa loob nito ay mga papeles, mga lumang kontrata at isang kupas na larawan. Ang larawan ng kanyang mga magulang nakangiti kasama ang isa pang mag-asawa. Ang mag-asawang Alcantara, mga kaibigan, mga kasosyo. Bago ang lahat ay naging isang bangungot. Ang opisyal na kwento, si Ricardo Sarmiento, ang kanyang ama, ay isang traidor. Isang taong ginamit ang tiwala ng mga Alcantara para sa sarili nitong kasakiman na naging sanhi ng isang trahedyang kumitil sa buhay ng mag-asawa at nagwasak sa pangalan ng kanilang pamilya. Pero alam ni Dalisay ang katotohanan, o mas tamang sabihin, nararamdaman niya ang katotohanan sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang ama ay isang mabuting tao, isang taong na-frame up, at ang tunay na salarin ay nagtatago sa likod ng kapangyarihan at pera, ang pamilyang imperial. Kaya siya narito, nagpapanggap bilang isang hamak na tagahatid tubig, nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para malinis ang pangalan ng kanyang ama. Pero hindi kasama sa plano ang isang Liwayway Alcantara. Hindi kasama sa plano ang mga mata nitong nangungusap ng kalungkutan sa kabila ng karangyaan. At lalong hindi kasama sa plano ang naramdaman niyang kuryente nang magdikit ang kanilang mga kamay. Iwasan mo siya, Dalisay, saway niya sa sarili. Lason ang mga Alcantara. Sila ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, ang imahe ng dalaga sa hardin ay ayaw umalis sa kanyang isipan. Kinabukasan, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Nagbuhat siya ng mabibigat na galon, naglinis ng mga lalagyan, at nag-deliver sa iba't ibang bahay.
pero parang may magnet na humihila sa kanya sa direksyon ng Hacienda Silangan. Isang hapon, habang pabalik na siya sa station, isang pamilyar na kotse ang nakita niyang nakahinto sa gilid ng kalsada. Hindi kalayuan sa kanyang pinagtatrabahuhan. Naka-hazard ito at nakatayo sa tabi nito ang isang babaeng halatang problemado. Si Liwayway, isang bahagi ng kanyang utak ang sumisigaw na magpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Huwag lumingon, huwag makialam. Ngunit ang kanyang mga kamay ay may sariling isip. Automatiko nitong iniliko ang manibela at ipinarada ang truck sa likod ng kotse ng dalaga. Bumaba siya. "May problema ba, ma'am?" tanong niya. Pilit na ginagawang formal at malamig ang kanyang boses. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Nagulat ito nang makita siya, ngunit agad ding napalitan iyon ng bahagyang kaginhawaan. Ikaw pala. Oo, ayaw mag-start ng kotse ko." Lumapit si Dalisay at sinilip ang makina. Simple lang ang problema. Na-dislodge lang ang battery terminal. Sa loob ng ilang minuto, habang pinapanood siya ni Liwayway na may paghanga, naayos niya ito. "Subukan mong i-start," utos niya. Sumunod si Liwayway at umandar ang makina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Salamat. Grabe, ang galing mo naman. Paano mo nalaman yon?" Mahilig lang magkalikot. Simpleng sagot niya habang pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang basahan. "Bayaran na lang kita sa abala." "Wag na," putol niya. Mas mabilis kaysa sa kanyang intensyon. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo." Natigilan si Liwayway sa sinabi niya. Nakita ni Dalisay ang bahagyang sakit sa mga mata nito. Magsosorry sana siya, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Alam niya kung sino iyon. Mabilis siyang lumayo ng kaunti at sinagot ito. "Hello? Ako to," sabi ng boses sa kabilang linya, ang kanyang kasabwat sa pag-iimbestiga. "May nahanap ka na bang ebidensya?" "Wala pa. Mahirap makalapit," sagot ni Dalisay. Pilit na pinapanatiling mahina ang kanyang boses habang sumusulyap kay Liwayway na naghihintay sa tabi ng kotse nito. "Mag-ingat ka dyan, Dalisay. Delikado ang mga imperial." "Alam ko." Ibinaba niya ang tawag at humarap muli kay Liwayway. Ang ngiti nito kanina ay napalitan na ng pag-aalala. "Sige na, kailangan ko nang umalis." Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang truck. Ngunit naramdaman niya ang paglapit ni Liwayway sa kanyang likuran. "Dalisay, sandali," tawag nito. Humarap siya, handang sabihin na iwan na siya nito. Ngunit natigilan siya nang makita ang determinasyon sa mukha ng dalaga. Inilahad nito ang isang panyo para punasan ang natitirang grasa sa kanyang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap niya iyon. At sa muling pagdikit ng kanilang mga daliri, naramdaman na naman niya iyon. Ang init, ang koneksyon, isang malakas na busina ang bumasag sa kanilang sandali. Isang itim na SUV ang huminto sa kanilang tabi. Mabilis na bumukas ang pinto at bumaba ang isang barakong lalaki. Nakita agad ni Dalisay ang pagkakahawig nito kay Liwayway. Isang alkantara. "Liway, anong ginagawa mo rito?" sigaw nito. Bago bumaling sa kanya ang nanlilisik na mga mata, nakita nito ang kamay nilang halos magkadikit. "Sino ka para hawakan ang kapatid ko?" Ang boses ni Kuya Isagani ay parang latigong humampas sa hangin. Matigas, mapanghusga at puno ng galit. Siya ang pinakabunso sa kanyang mga kuya, ngunit siya rin ang pinakamainiti ng ulo at mapusok. Para sa kanya, lahat ng bagay ay dinadaan sa dahas. Agad na binawi ni Liwayway ang kanyang kamay na para bang napaso. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla sa biglaang pagsulpot nito. "Kuya Gani, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Liwayway. Hinaharangan si Dalisay na para bang isang inang poprotekta sa kanyang anak. Hindi siya pinansin ni Isagani. Ang mga mata nito
ay nakatuon lamang kay Dalisay. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tinatanong kita, ulit ni Isagani. Dahan-dahang lumalapit kay Dalisay. Sino ka? At anong karapatan mong lapitan ng kapatid ko? Nanatiling tahimik si Dalisay. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tanging ang mariing pagkuyom ng kanyang mga kamao sa gilid ang nagpapakita ng tensyon sa kanyang kalooban. Nakita ni Liwayway iyon at lalo siyang kinabahan. Kuya, tinulungan niya lang ako, paliwanag ni Liwayway. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Nasiraan ako ng kotse at siya ang nag-ayos. Nag-ayos? Tumaas ang kilay ni Isagani. Isang mapanuyang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. O baka naman modus lang yan para makakuha ng pera. Magkano ba ang kailangan mo, ha? Dumukot si Isagani ng isang makapal na bungkus ng pera mula sa kanyang wallet. Walang pakundangang inihagis niya ito sa paanan ni Dalisay. Ang mga lilang papel ay kumalat sa maalikabok na kalsada. Ito, bayad sa abala mo. Ngayon, layuan mo na ang kapatid ko. Sigaw niya. Napakagatlabi si Liwayway. Ang ginawa ng kanyang kuya ay hindi lang isang insulto. Isa itong pagyurak sa dignidad. Inaasahan niyang sasagot si Dalisay, marahil ay sisigaw o manununtok. Ngunit ang ginawa nito ay lalong ikinagulat niya at dahan-dahang yumuko si Dalisay. Isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng pera. Walang bakas ng galit o kahihiyan sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit kay Isagani. Inilahad niya ang pera. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit may bigat. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang ginawang yon ni Dalisay, ang tahimik niyang dignidad sa gitna ng pang-aalipusta, ay parang isang malakas na sampal kay Liwayway. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkakatulog. Sa buong buhay niya, hinayaan niyang diktahan siya ng kanyang mga kapatid. Hinayaan niyang isipin nila kung ano ang tama para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nakikita niya ang kaibahan ng tunay na lakas sa walang laman na kayabangan. Bago pa man makapagsalita muli si Isagani, humakbang si Liwayway sa pagitan nilang dalawa, humarap sa kanyang kuya. Kuya, tama na. Ang sigaw niya ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na ngayon lang niya narinig mula sa sarili. Nagulat si Isagani, maging si Dalisay ay napatingin sa kanya. Wala siyang ginagawang masama. Patuloy ni Liwayway, nanginginig ang boses ngunit buo ang loob. Nagpakita siya ng kabutihan at ganito ang isusukli mo? Nakakahiya ka, kuya. Hindi makapaniwala si Isagani sa kanyang narinig. Liway, ipinagtatanggol mo ang lalaking to? Isang hamak na tagahatid tubig laban sa sarili mong kapatid? Ipinagtatanggol ko kung ano ang tama. Matigas niyang sagot. At mali ang ginagawa mo. Walang nagawa si Isagani, kundi ang tumitig sa kanya. Gulong-gulo. Ito ang unang pagkakataon na sinuway siya ng kanyang bunsong kapatid. Kinuha ni Liwayway ang pagkakataon. Hinawakan niya sa braso si Isagani. Umuwi na tayo. Nang hilahin niya ito pabalik sa SUV, lumingon siya kay Dalisay. Sa mga mata niya, ipinahatid niya ang isang mensaheng walang salita. Patawad at salamat. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Dalisay bago ito tumalikod at sumakay sa kanyang truck. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Nang makarating sila sa Hacienda Silangan, gaya ng inaasahan, isang family meeting ang naghihintay sa kanya. Naroon ang lahat ng kanyang 4 na kuya, nakaupo sa sala, mga mukha'y seryoso at hindi maipinta. Sino ang lalaking yun, Liwayway? Tanong ni Miguel, ang panganay, sa kanyang boses na parang hukom na maghahatol. Isagani told us what happened. Dagdag ni Gabriel, ang diplomatiko ngunit pinakamapanganib sa lahat. Hindi namin pinalaki ang ating kapatid
para makihalubilo sa mga taong hindi niya kauri. Pakiramdam ni Liwayway ay para siyang isang kriminal na nililitis. Pero ang apoy na nagsimula kanina sa kalsada ay hindi pa namamatay. Wala kayong alam, mahina niyang sagot. Kung ganon, ipaliwanag mo sa amin. Hamon ni Miguel, umiling si Liwayway. Wala akong dapat ipaliwanag. Tinulungan niya ako at binastos siya ni Kuya Gani. Iyon lang ang nangyari. Mula ngayon, Liwayway, deklara ni Miguel na tila ayaw nang makinig pa. Hindi mo na siya pwedeng makita. Maliwanag? Hindi siya sumagot. Tumayo na lamang siya at nagsimulang maglakad paakyat sa kanyang silid. Iniwan ang kanyang mga kuya na naguguluhan sa kanyang biglaang pagsuway. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Luha ng galit, ng frustrasyon at ng isang emosyong hindi niya palubusang maintindihan. Nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono, isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito, nanginginig ang mga kamay. Okay ka lang ba? Dalisay. Sa pagbasa ng dalawang simpleng salitang iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan niya ay napawi. Napalitan iyon ng isang kakaibang init at determinasyon. Ang pag-aalala ng isang estranghero ay mas naramdaman niyang totoo kaysa sa mapaniil na pagmamahal ng kanyang sariling pamilya. Nag-type siya ng sagot. Oo, salamat sa'yo. Alam niyang ito na ang simula. Ang simula ng kanyang paglaban. At alam niyang ang landas na tatahakin niya ay puno ng panganib. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, handa siyang harapin iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, ang utos ng kanyang mga kuya ay naging batas. Sa Hacienda Silangan, bawat galaw ni Liwayway ay binabantayan. May tagahatid sundo siya kahit saan siya magpunta. Ang kanyang mga tawag at mensahe ay tila sinusuri. Ang gintong hawla ay lalong humigpit. Pero gaya ng kasabihan, kapag ang isang bagay ay ipinagbabawal, lalo lamang itong nagiging kaakit-akit. At para kay Dalisay, ang Liwayway na ipinagbabawal sa kanya ay naging isang hamon na hindi niya kayang talikuran. Ang plano niyang pagdistansya ay gumuho dahil sa tapang na ipinakita nito para sa kanya. Ang pag-iimbestiga sa mga imperial ay mahalaga, pero ang pag-aalala niya para sa kaligtasan ng dalaga ay nagsimulang mangibabaw. Sinimulan nila ang kanilang mga sikretong pagtatagpo. Ito'y nagsimula sa mga simpleng text message, mga palitan ng kumusta ka na nauwi sa mahahabang kwentuhan hanggang madaling araw. Nalaman ni Liwayway ang hilig ni Dalisay sa mga bituin at kalawakan. Nalaman naman ni Dalisay ang pangarap ni Liwayway na maging isang landscape artist. Isang pangarap na ibinao na lamang nito dahil sa kagustuhan ng kanyang mga kapatid na pamahalaan niya ang isa sa kanilang mga negosyo. Hindi nagtagal. Ang mga mensahe ay hindi na naging sapat. Naghahanap sila ng isang lugar na malayo sa mga mapanuring mata. Isang maliit at nakatagong parke sa kabilang bayan, kung saan may isang malaking puno ng akasya na nagsisilbing saksi sa kanilang mga pinagbabawal na sandali. Doon, sa ilalim ng punong akasya, naranasan ni Liwayway ang mga bagay na sa buong buhay niya ay ngayon lang niya natikman. Kumain sila ng fishball mula sa isang street vendor. Ang suka ay tumutulo sa kanyang mga daliri. Tumawa siya ng malakas. Walang pag-aalalang may makakarinig sa kanya. Ikinuwento niya ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap. Nang walang takot na mahusgahan, sa piling ni Dalisay, hindi siya si Liwayway Alcantara. Ang herederang kailangang pangalagaan ang pangalan ng pamilya. Siya lang si Liway. Isang ordinaryong babae. Alam mo ba? Sabi ni Dalisay isang hapon habang nakatingala sila sa mga dahon ng akasya. Ang puno na ito, mas matatag siya kapag malalim ang kanyang mga ugat. Parang tao lang, sagot ni Liwayway, nakasandal ang ulo sa balikat nito. Kailangan ng matibay na pinanghahawakan para hindi matumba. Ano ang pinanghahawakan mo, Liway?
Tanong ni Dalisay. Ang boses ay mahina. Tumingin si Liwayway sa mga mata nito. Sa ngayon, ito. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Dalisay ang unti-unting pagkalusaw ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Bawat ngiti ni Liwayway, bawat tawa nito ay nagiging lason sa kanyang misyon. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ang pamilya nito ang itinuturo niyang dahilan ng pagkasira ng sarili niyang pamilya? Na ang paglapit niya ay may kaakibat na panganib? Minsan, habang naglalakad sila, bigla na lang siyang napatigil. Ang tatay ko, panimula niya, na ikinagulat maging ng sarili niya. Pangarap niyang magtayo ng isang community na gumagamit ng solar power. Naniniwala siyang iyon ang kinabukasan. Bigla siyang natauhan sa kanyang sinabi at mabilis na nag-iba ng usapan. Wala yon. Naalala ko lang. Hindi na nagtanong si Liwayway, ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang bawat ngiti at bawat paghawak ng kamay ay hindi lihim sa lahat. Sa di kalayuan, isang lalaking may mahabang lente ng kamera ang kumukuha ng bawat anggulo. Isang pribadong investigador na inupahan ng kanyang kuya Gabriel. Ang mga larawan ay mabilis na nakarating hindi lang sa mga Alcantara, kundi pati na rin kay Dante Imperial. Isang araw, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, nilapitan siya ni Dante. May dala itong isang buke ng mga imported na rosas para sa pinakamagandang dilag ng Villa Pag-asa. Sabi nito, ngingiti-ngiti. Salamat, Dante. Hindi ka na sana nag-abala. Tugon ni Liwayway, pilit nang ngumingiti. Walang anuman. Ang gusto ko lang naman ay makita kang masaya. Sabi ni Dante, ang kanyang mga mata ay tila nang aakit. Alam kong may gumugulo sa isip mo nitong mga nakaraang araw, Liway. At kung may kinalaman yon sa isang, di ka uri, sabihin mo lang. Handa akong tulungan kang ayusin ang anumang gusot. Kinilabutan si Liwayway sa kanyang sinabi. May alam ba siya? Isang babala ba yon? Samantala, si Dalisay ay nasa kanyang silid. Kausap sa telepono ang kanyang kasabwat. Dalisay, may problema, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang mga dokumentong sinusubukan nating makuha mula sa City Hall, biglang nawala. Parang may nakaalam na may naghahalongkat. Kinabahan si Dalisay. Sino? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, ang mga Imperial, kailangan mong mag-ingat. Nalaman na ng mga Imperial na may nag-iimbestiga sa kanila. Pagkababa niya ng tawag, ramdam niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nasa panganib hindi lang ang kanyang misyon, kundi pati na rin ang sinumang taong malapit sa kanya. Kasabay noon, nag-ring ang kanyang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalan, Liway. Nakatitig siya sa telepono, ang puso niya ay nag-uunahan sa pagtibok. Sa isang banda, ang tawag na yon ay ang tanging liwanag sa kanyang magulong mundo. Sa kabilang banda, ang pagsagot sa tawag na yon ay maaaring maglagay sa babaeng pinakamamahal niya sa gitna ng kapahamakan. Pindutin ang berdeng button at ipagpatuloy ang matamis na kasinungalingan. O pindutin ang pula at simulan ang masakit na pagdistansya. Ano man ang kanyang piliin, alam niyang may masasaktan. Pinili ni Dalisay ang masakit na pagdistansya. Hindi niya sinagot ang tawag ni Liwayway, hindi rin kinabukasan. At sa mga sumunod pang araw, bawat ring ng kanyang telepono na may pangalan ni Liwayway ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang dibdib, ngunit tiniis niya. Para ito sa kaligtasan ng dalaga. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa bawat mensaheng natatanggap niya, Dalisay, may problema ba? Bakit hindi ka sumasagot? Nag-aalala ako sa'yo. Nadudurog ang kanyang puso. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag. Ngunit anong sasabihin niya? Na ang buhay niya ay isang malaking kasinungalingan at ang paglapit nito sa kanya ay isang panganib.
Mas mabuti nang isipin nitong isa siyang duwag kaysa malagay ito sa alanganin. Para kay Liwayway, ang pananahimik ni Dalisay ay isang palaisipan na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Mula sa pag-aalala, ang kanyang nararamdaman ay nauwi sa pagkalito. At ngayon, sa isang mapait na pagdududa, may nagawa ba akong mali? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kanilang mga dating pag-uusap. O baka naman nagsawa na siya. Ang pinakamasakit na ideya na pumasok sa kanyang isip ay ang pinaniniwalaan ng kanyang mga kuya na baka nga hindi sila para sa isa't isa, na baka ang agwat sa kanilang estado sa buhay ay isang pader na kahit anong pilit nilang akyatin ay hindi nila magigiba. Isang hapon, hindi na niya natiis. Ginawa niya ang isang bagay na mapusok. Nagdahilan siyang pupunta sa library, ngunit ang totoo'y nagmaneho siya papunta sa bughaw na patak, water refilling station. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang makita si Dalisay at marinig mula mismo rito kung ano ang nangyayari. Pagdating niya roon, nakita niya ang delivery truck ni Dalisay na nakaparada sa labas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nandito siya. Pumasok siya sa maliit na opisina. Isang matandang lalaki ang nandoon. Magandang hapon, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko? Hinahanap ko po sana si Dalisay, sabi ni Liwayway. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tumingin ang matanda sa labas, sa may bodega. Nakita ni Liwayway ang anino ni Dalisay na nagbubuhat ng mga galon ng tubig. Nakita siya ni Dalisay. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang segundo, nakita ni Liwayway ang gulat at sakit sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong umiwas ng tingin. Bumaling ang matanda kay Liwayway. Nako, pasensya na ma'am. Kaalis lang po ni Dalisay. May emergency delivery daw po. Isang kasinungalingan. Isang malinaw na kasinungalingan. At ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Nagpapalusot ito. Ayaw siyang harapin. Ganoon po ba? Sige po, salamat. Sabi na lang niya at mabilis na tumalikod. Bago pa man may makakita sa mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, pakiramdam niya'y gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng matatamis na sandali sa ilalim ng punong akasya ay tila naging isang mapait na alaala. Ang mga pangako, kahit hindi binibigkas, ay tila naglahong parang bula. Sa kanyang pag-uwi, nagkasalubong sila ng isang pamilyar na sasakyan sa daan. Mula rito, nakita niya si Dalisay na nagmamaneho. Nagkatinginan na naman sila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ginawa lang ni Dalisay ay isang malamig na pagtango. Bago mabilis na pinatakbo ang kanyang truck palayo, iiwan si Liwayway na nakatitig sa alikabok na nilikha nito. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagkabigo, halos hindi na niya namalayan ang pagdating ni Dante sa kanilang mansyon ng gabing iyon. Inanyayahan siya nitong mag-dinner. Sa unang pagkakataon, hindi siya kaagad tumanggi. Napaisip siya, baka tama nga ang lahat. Baka si Dante, kasama ang perpektong mundo nito, ang talagang nararapat para sa kanya. Baka ang pakikipag-ugnayan niya kay Dalisay ay isa lamang pagtakas na wala namang patutunguhan. Pag-iisipan ko, sabi niya kay Dante, isang sagot na ikinangiti nito ng malapad. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya nagawa. Hindi pa rin kaya ng puso niyang sumuko. Samantala, sa di kalayuan, mula sa loob ng kanyang truck na nakaparada sa isang madilim na eskinita, pinagmamasdan ni Dalisay ang bintana ng silid ni Liwayway. Kitang-kita niya ang pag-uusap nito at ni Dante sa hardin. Bawat ngiti ni Liwayway para kay Dante ay isang karayom sa kanyang dibdib. Bawat paglapit ni Dante dito ay nagpapakulo ng kanyang dugo. Ito ang tama. Dalisay, bulong niya sa sarili, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol. Mas magiging ligtas at masaya siya sa piling ng lalaking iyon. Masaya siya sa mundo niya.
Para din ito sa kaligtasan mo, Liway. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Inilipat niya ang kambyo at tahimik na umalis. Dala-dala ang isang pusong mas mabigat pa kaysa sa lahat ng galon ng tubig na binuhat niya sa buong buhay niya. Nang gabing iyon, tinawag si Liwayway ng kanyang kuya Gabriel sa library ng mansyon. Ang silid ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa table lamp ang nagbibigay liwanag. Ang kanyang kuya ay nakaupo sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang mukha ay seryoso. "Liway, kailangan nating mag-usap," sabi nito sa isang boses na kalmado, ngunit nagbabadya ng panganib. May inilapag itong isang brown envelope sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Tungkol ito sa lalaking kinahuhumalingan mo. Ang bigat ng brown envelope sa ibabaw ng mesa ay tila humihila sa buong silid pababa. Tinitigan ito ni Liwayway. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. May alam sila. Ngunit ano? "Ano yan, kuya?" tanong niya. Kahit na may hinala na siyang ayaw niyang kumpirmahin. "Buksan mo," utos ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang inaabot ang envelope. Sa loob nito ay isang serye ng mga litrato. Ang una ay malabo, ngunit habang binubuklat niya ang mga susunod, unti-unting luminaw ang lahat. Siya at si Dalisay, sa ilalim ng punong akasya, nagtatawanan, nag-uusap. Isang litrato kung saan nakasandal ang ulo niya sa balikat nito. Ang huling litrato, ang pinakamalinaw, ay kuha noong inabutan siya nito ng panyo. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. "Pinapasundan mo ako? Pinoprotektahan ka namin." Pagtatama ni Gabriel mula sa mga taong katulad niya. Pero hindi lang yan ang laman niyan, Liwayway. Buklatin mo pa. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang dokumento. Isang kopya ng birth certificate. Nanginginig niyang binasa ang pangalan. Pangalan, Dalisay Sarmiento. Pangalan ng ama, Ricardo Sarmiento. Pangalan ng ina, Elena Sarmiento. Sarmiento. Ang apelyidong yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Ang apelyidong madalas niyang marinig sa mga bulungan ng kanyang mga kuya kapag napag-uusapan ang nakaraan. Ang apelyido ng pamilyang sumira sa kanila. Hindi maaaring, bulong niya, umaatras na parabang ang papel sa kanyang harapan ay isang ahas na handang tumuklaw. Ang buong akala natin, isa lang siyang hamak na tagahatid tubig. Malamig na sabi ni Gabriel, tumatayo at naglalakad palibot sa mesa para mas lalong idiin ang kanyang mga salita. Pero anak pala siya ng demonyo. Biglang bumalik kay Liwayway ang mga kwento, ang mga pira-pirasong alaala. Isang gabing umiiyak ang kanyang Kuya Miguel habang yakap-yakap sila. Ang galit sa mga mata ni Kuya Isagani tuwing may mababanggit tungkol sa trahedya. Ang ama niya, si Ricardo Sarmiento, patuloy ni Gabriel, ang boses ay puno ng pait. Siya ang business partner at pinagkakatiwalaang kaibigan ng ating mga magulang. Pinagkatiwalaan siya ni Papa sa lahat. Pero tinraidor niya tayo. Ginamit niya ang kumpanya para sa sarili niyang interes. Nagnakaw ng milyon-milyon. At nang malapit na siyang mabuking, sinadya niyang isabotahe ang eroplanong sinasakyan ni na Mama at Papa para pagtakpan ang krimen niya. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang isang matulis na bubog na tumatarak sa puso ni Liwayway. Ang imahe ng kanyang mga magulang nakangiti sa huling family picture nila ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Pagkatapos, ang eksena ng dalawang kabaong at ang walang katapusang pag-iyak nilang magkakapatid. Siya ang dahilan kung bakit tayo naulila, Liway. Ang pamilyang Sarmiento ang dahilan ng lahat ng ating paghihirap. Nabitawan ni Liwayway ang mga dokumento. Kumalat ang mga ito sa sahig. Ang mga masasayang litrato nila ni Dalisay
ay natabunan ng kopya ng birth certificate nito. Ang matamis nilang paraiso ay biglang naging isang impyernong puno ng kasinungalingan. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa isang masakit at nakakakilabot na paraan. Ang kaalaman ni Dalisay na higit pa sa isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga lihim na tawag sa telepono. Ang bigla niyang pagdistansya. Ang mga salitang binitiwan niya. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Lahat ng yun. Hindi dahil sa hiya o takot, kundi dahil sa galit at paghihiganti. Ginamit niya ako. Ang realisasyong yon ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Naging kasangkapan siya sa isang madilim na plano. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tiwala. Lahat ay isang malaking panloloko. Umakyat ka na sa kwarto mo, Liway, sabi ni Gabriel. Ang boses ay bahagyang lumambot, na para bang isang doktor na nagbibigay ng masamang balita. Kami na ang bahala rito. Tulala siyang tumango. Parang isang robot siyang naglakad palabas ng library, paakyat ng hagdanan, at papasok sa kanyang silid. Hindi niya naramdaman ang malambot na carpet sa kanyang mga paa. Hindi niya narinig ang pagsara ng pinto. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Dalisay. Ang mga mata nitong tila laging may itinatagong lungkot. Ang mga ngiti nitong ngayon niya lang napagtantong peke pala lahat. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa sakit na kanyang nararamdaman. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Galit sa lalaking nanloko sa kanya. Galit sa sarili niya dahil nagpakatanga siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga ito'y matatag. Pinalakas ng kapaitan. Hinanap niya ang numero ni Dalisay at pinindot ang call button. Sa ikalawang ring, sumagot ito. Liway? Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala. Magkita tayo, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Liway, anong... Sa dati nating tagpuan, putol niya. Sa ilalim ng punong akasya. Huminga siya ng malalim bago binitiwan ang huling mga salita. Ngayon na. Ang hangin sa ilalim ng punong akasya ay kasing lamig ng boses ni Liwayway sa telepono. Dati, ang lugar na ito ay ang kanilang paraiso. Isang mainit na kanlungan. Ngayong gabi, ito'y naging isang korte kung saan si Dalisay ang nasasakdal. Nauna siyang dumating. Bawat segundong paghihintay ay parang isang oras. Pinalalalim lang ang sugat na nilikha ng pagkakanulo. Nang sa wakas, ay matanaw na niya ang anino ni Liwayway na papalapit. Isang bahagi ng kanyang puso ang umaasang nagkakamali lang siya ng dinig. Na baka panaginip lang ang lahat. Ngunit nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha nito, alam niyang totoo ang lahat. Ang Liwayway na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi na ang babaeng nakilala niya. Ang mga mata nitong dati puno ng buhay at pag-asa ay ngayoy blanko, malamig, at puno ng isang damdaming hindi niya mawari, puot. Liway, panimula niya, humahakbang palapit. Huwag kang lalapit, mariing sabi nito, at ang bawat salita ay parang yelong tumusok sa kanya. Huminto siya, katahimikan. Isang mabigat na katahimikang binasag lang ng mga dahong nililipad ng hangin. Bakit? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit. Bakit ako? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Dalisay, kahit na ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsasabing alam na nito ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Huwag ka nang magpanggap, Dalisay. O dapat ko bang sabihing, Sarmiento? Gumuho ang mundo ni Dalisay. Alam na niya. Liway, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Putol nito. Ang boses ay biglang tumaas. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Na lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Na ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat sandali natin dito
ay bahagi lang ng iyong plano? Humakbang ito palapit. Ang mga matay nanlilisik na ngayon. Ginamit mo ako. Ang lahat ba ng ito ay bahagi ng paghihiganti mo? Para makalapit sa pamilya ko? Para saktan kami tulad ng ginawa ng ama mo? Hindi! Sigaw ni Dalisay. Ang sakit sa mga paratang nito ay hindi na niya makayanan. Hindi totoo yan. Inosente ang tatay ko. Inosente? Muling tumawa si Liwayway, isang tawang walang kagalakan. Ang tatay mo ang pumatay sa mga magulang ko. Siya ang sumira sa pamilya namin. At ikaw ang nagpatuloy ng sinimulan niya. Sinira mo ako. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito. Ang tanging hangad niya ay maipadama ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Liway, maniwala ka. Ang pagdating mo sa buhay ko ay hindi plinano. Aksidente ang lahat. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, iyon ang tanging totoong bagay sa gulong ito. Marahas na iwinaksi ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay hindi na nagdulot ng kuryente, kundi ng isang nakapapasong sakit. Huwag mo akong hawakan! Sigaw nito. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng galit. Nandidiri ako sa'yo. Nandidiri ako sa sarili ko dahil naniwala ako sa isang katulad mo. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Dalisay. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang babaeng mahal niya, ang tanging liwanag na nakita niya sa mahabang panahon, ay ngayoy tumitingin sa kanya na para siyang isang halimaw. Sana hindi na lang kita nakilala, sabi ni Liwayway sa huling pagkakataon. Ang boses ay basag na. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Papalayo sa kanya, papalayo sa kanilang pinagsamahan. Bawat hakbang nito ay parang isang hakbang palayo. Sa kanyang puso, iniiwan siyang wasak at nag-iisa sa ilalim ng punong dati saksi sa kanilang pagmamahalan. Naiwan si Dalisay na nakatayo roon, hindi makagalaw. Talo siya. Talo sa pag-ibig. Talo sa misyon niya. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong anino ni Liwayway, hindi niya namalayan ang pagdating ng isang van na walang plaka sa likuran niya. Bago pa siya makapag-react, bumaba mula rito ang 3 malalaking lalaki. Hindi na siya lumaban. Para saan pa? Wala nang natira sa kanya. Dinala siya ng mga ito pabalik sa kanyang inuupahang kwarto. Doon, sinimulan nilang halughugin ang lahat ng kanyang gamit. Hinahanap nila ang isang bagay. Nasaan ang mga dokumento? Tanong ng isa sa kanila. Hindi sumagot si Dalisay. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Napaluhod siya sa sakit. Muli nilang tinanong at muli siyang hindi sumagot. Nakita ng isa sa mga lalaki ang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito at ibinuhos ang laman sa sahig. Ang mga papeles, ang mga ebidensyang unti-unti niyang iniipon. Kinuha nila ang lahat. Bago sila umalis, tinadyakan siya ng isa sa mga lalaki sa tagiliran. Babala lang yan mula kay Boss Dante, sabi nito. Tigilan mo na ang pakikialam sa hindi sayo. Nang makaalis na sila, naiwan si Dalisay na nakahandusay sa sahig ng kanyang magulo at wasak na silid. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kalooban. Wala na si Liwayway, wala na ang mga ebidensya, wala nang natira. Dahan-dahan siyang gumapang. Ang paningin niya'y malabo na dahil sa sakit at sa mga luhang hindi niya na mapigilan. Ang tanging naabot niya ay ang isang bagay na naiwan sa sahig. Ang kupas na larawan ng kanyang mga magulang. Mayroon na itong bakas ng sapatos sa ibabaw, yapak ng isa sa mga tauhan ni Dante. Tinitigan niya ang larawan, ang ngiti ng kanyang ama, ang ngiti ng kanyang ina, at sa tabi nito, ang blangkong espasyo kung saan dapat naroon ang pamilyang Alcantara. Wala na siyang pag-asa, wala na siyang lakas, wala na siyang dahilan para lumaban. Nawala sa kanya ang lahat. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda Silangan
ay parang isang mahabang prosesyon ng kalungkutan. Si Liwayway ay naging anino ng kanyang dating sarili. Gumigising siya, kumakain, ngumingiti kapag kinakailangan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang buhay. Ang apoy ng galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay napalitan ng isang malamig at basag na pakiramdam. Pumayag siya sa lahat nang sabihin ng kanyang kuya Miguel na ituloy na ang engagement party nila ni Dante sa susunod na linggo. Tumango lang siya. Nang ipakita sa kanya ni Kuya Gabriel ang mga disenyo para sa imbitasyon, pinili niya ang una ng hindi man lang tinitignan ng maigi. Nang dalhin siya ng kanyang mga kapatid sa isang sikat na designer para sukatin ang kanyang engagement gown, tumayo siya sa harap ng salamin na parang isang manika. Hinahayaan ng mga katulong na bihisan siya, sukatin siya at ayusan siya. Perfect, sabi ng designer. You look like a princess. Ngumiti lang siya. Isang prinsesa sa isang toreng gawa sa kasinungalingan at bighati. Ang kanyang mga kuya, sa kanilang palagay, ay nagtagumpay. Nailigtas nila ang kanilang bunsong kapatid mula sa isang mapanlinlang na sarmiento. Ngayon, ang kinabukasan ng pamilya ay sigurado na sa piling ng isang imperial. Ngunit may isang tao sa pamilya na hindi kumbinsido. Si Elias, ang pinakabata sa magkakapatid at ang pinakamalapit kay Liwayway. Nakikita niya ang walang buhay na mga mata ng kanyang ate. Naririnig niya ang mga hikbi nito sa gabi kapag inaakala nitong tulog na ang lahat. At may isang bagay sa kwento ng kanilang mga kuya na hindi niya matanggap. Isang gabi, habang nag-iisa si Liwayway sa kanyang silid, marahang kumatok si Elias sa pinto. Ate, pwede ba akong pumasok? Pinahid ni Liwayway ang kanyang mga luha at pinilit ngumiti. Tuloy ka, Eli. Naupo si Elias sa gilid ng kanyang kama. Matagal itong natahimik, tila naghahanap ng tamang salita. Ate, panimula nito. Hindi ako naniniwalang masamang tao si Dalisay. Natigilan si Liwayway. Elias, narinig mo naman ang kwento ni Kuya. Oo, narinig ko, putol ni Elias. Pero nakita ko rin kung paano kanya tingnan. At nakita ko kung paano ka naging masaya noong mga panahong yon. May mali sa kwento ni Kuya. Masyadong simple, masyadong perpekto para sa kanila. Umiling si Liwayway. Wala na yon, Eli. Tapos na. Hindi pa, maring sabi ni Elias. Tumayo ito at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, luma at leather-bound na diary. Nakita ko to sa mga lumang gamit ni Mama. Baka may makita ka ritong sagot. Iniabot niya ang diary kay Liwayway. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag kang susuko, ate. At umalis na ito. Iniwan si Liwayway na hawak-hawak ang nag-iisang piraso ng nakaraan ng kanilang ina. Nang gabing iyon, binuklat niya ang diary. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay elegante at puno ng buhay. Nabasa niya ang tungkol sa pagmamahal nito sa kanyang ama. Ang kagalakan nito sa bawat isa sa kanilang pagsilang. At pagkatapos, nabasa niya ang mga entries tungkol sa negosyo. Petsa, 1 linggo bago ang aksidente. Nag-aalala ako. Ang pamilyang Imperial ay masyadong agresibo sa kanilang mga alok. Ramdam kong mayroon silang ibang motibo. Sinabi ko ito kay Ramon, kanyang asawa. Ngunit ang tiwala niya kay Ricardo ay buo. Sana nga ay tama siya. Petsa, 3 araw bago ang aksidente. Ricardo is our most trusted friend. Ipinakita niya sa amin ang mga dokumentong nagpapatunay na may anomalya sa mga transaksyon ng Imperial Corp. Nagpasya kami ni Ramon na harapin sila pagbalik namin mula sa aming biyahe. Ricardo will safeguard the evidence for us. Petsa, araw ng pag-alis. My dearest Ricardo, our truest friend, thank you for everything. I worry about the greed of the Imperials. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. Ang kanyang ina. Ang kanilang ina ay hindi kailanman nagduda sa mga Sarmiento. Ang kinatatakutan nito ay ang mga Imperial, ang pamilya ni Dante.
Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Dalisay sa ilalim ng punong akasya. Inosente ang tatay ko, ang kanyang mga kuya, sa kanilang pagnanais na protektahan siya at sa kanilang matinding galit ay maaaring nagkamali ng interpretasyon. Maaaring ang kwentong alam nila ay hindi ang buong katotohanan. Isang bagong apoy ang nagliyab sa puso ni Liwayway. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Utang niya iyon sa kanyang mga magulang. Utang niya iyon kay Dalisay. At utang niya iyon sa kanyang sarili. Kinabukasan, gumawa siya ng isang plano. Alam niyang hindi siya makakaalis nang hindi napapansin. Kaya't ginamit niya ang engagement party bilang kanyang dahilan. Sinabi niyang kailangan niyang puntahan ang kanyang wedding planner sa kabilang bayan. Dahil abala ang lahat sa paghahanda, pumayag ang kanyang Kuya Rafael, basta't kasama niya ang driver ng pamilya. Ngunit hindi siya sa wedding planner nagpunta. Ipinahinto niya ang sasakyan sa isang mall at sinabi sa driver na magkikita na lang sila pagkatapos ng ilang oras. Mula roon, sumakay siya ng taxi. May isa lang siyang destinasyon, ang Bughaw na Patak Water Refilling Station. Kailangan niyang mahanap si Dalisay, kailangan niyang humingi ng tawad, at kailangan nilang harapin ang katotohanan ng magkasama. Ngunit pagdating niya sa inuupahang kwarto ni Dalisay sa likod ng station, ang tanging bumungad sa kanya ay isang nakabukas na pinto at isang silid na wasak at walang laman. Ang mga gamit ay nagkalat. Ang mga drawer ay nakabukas. May mga basag na bubog sa sahig at si Dalisay wala na roon. Ang gabing iyon ay ang pinakamakinang na gabi sa Villa Pag-asa. Ang grand ballroom ng Hacienda Silangan ay napuno ng mga pinakamayayamang pamilya, mga politiko, at mga makapangyarihang negosyante. Ang lahat ay naroon para saksihan ang pagsasanib puwersa ng dalawang dambuhalang angkan, ang mga Alcantara at ang mga Imperial. Ito ang gabi ng engagement party ni Liwayway at Dante. Nakatayo si Liwayway sa tabi ni Dante, suot ang isang napakagandang gown na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang kanyang mukha ay perpektong na makeup. Ang kanyang nangiti ay perpektong nakapaskil. Isa siyang larawan ng isang masayang nobya. Ngunit sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang nakita niya sa kwarto ni Dalisay ay nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala. May nanakit dito, at ang tanging taong may motibo ay si Dante. Ang plano niya ngayong gabi, magpanggap, magmasid, at maghanap ng pagkakataong makausap ang kanyang mga kuya ng masinsinan, dala ang diary ng kanyang ina. Samantala, sa labas ng hacienda, sa gitna ng kadiliman, isang lalaki ang nagmamasid mula sa kanyang lumang truck. Si Dalisay. Ang kanyang mukha ay may mga pasapa. Ang kanyang katawan ay masakit pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Pagkatapos ng pananakit sa kanya, nagtago siya. Nawalan siya ng pag-asa. Ngunit isang tawag ang muling bumuhay sa kanya. Isang matandang kaibigan ng kanyang ama, isang dating empleyado na itinago ang isang kopya ng lahat ng mahahalagang dokumento bago pa man mangyari ang trahedya. At kasama ng mga dokumentong yon, may isang bagay na mas mahalaga pa. Isang maliit na voice recorder, ang huling pag-uusap ng kanyang ama at ng ama ni Dante. Ang ebidensyang magpapatunay sa lahat. Ngayong gabi, isusugal niya ang lahat. Hindi na para lang sa pangalan ng kanyang ama, kundi para na rin kay Liwayway. Kahit nagalit ito sa kanya, hindi niya hahayaang mapunta ito sa kamay ng isang halimaw. Sa loob ng ballroom, umakyat si Dante sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pagmamayabang. Isang karangalan na pagsanibin ng ating mga pamilya, sabi niya, nakatingin kay Liwayway. At isang mas malaking karangalan na mahalin ang isang babaeng tulad ni Liwayway Alcantara. Ipinapangako ko
Sa harap ninyong lahat, naaalagaan ko siya at ang legasya ng aming mga pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa man humupa ang mga palakpak, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umagaw sa atensyon ng lahat. Lahat ng mga mata ay napalingon. Nakatayo roon si Dalisay. Ang kanyang damit ay simple lang, isang puting t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay kitang-kita. Ngunit ang kanyang presensya ay tila mas makapangyarihan pa kaysa sa lahat ng yaman sa silid na yon. Mayroon akong kailangang iparinig sa inyong lahat, sabi niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom dahil sa biglaang katahimikan. Sino ka? Guards, ilabasan ang taong yan! Sigaw ni Dante mula sa entablado. Ang pagkagulat at takot ay bakas sa kanyang mukha. Agad na kumilos ang mga security guard papalapit kay Dalisay. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanila. Hayaan niyo siya. Si Miguel Alcantara. Ang panganay. Nakatayo ito, ang mukha ay seryoso. Tumingin ito kay Dalisay na may halong pag-usisa at pagdududa. Gusto niyang malaman kung ano ang sasabihin ng lalaking ito. Tumango si Dalisay bilang pasasalamat. Itinaas niya ang maliit na voice recorder. Ang boses na maririnig ninyo ay ang pag-uusap ng aking ama, si Ricardo Sarmiento, at ng ama ni Dante, si Ginoong Augusto Imperial, ilang araw bago ang trahedya. Pinindot niya ang play button, boses ni Ricardo Sarmiento, mula sa recorder. Augusto, hindi tama ito. Pondo ito ng kumpanya. Hindi mo pwedeng gamitin para sa sarili mong luho. Boses ni Augusto Imperial mula sa recorder. Huwag kang makialam, Ricardo. Kasosyo lang kita. Ako pa rin ang masusunod dito. Boses ni Ricardo. Sasabihin ko ito kay Ramon. Malalaman niya ang panloloko mo. Boses ni Augusto. Isang nakakakilabot na tawa. Huli na ang lahat mong kaibigan. Naisagawa ko na ang lahat. Sa pagbagsak ng eroplanong yon, hindi lang ang mga Alcantara ang mawawala. Mawawala rin ang lahat ng ebidensya at lahat ng sisi ay mapupunta sa'yo. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang patay na traidor o ako? Natapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ay nakatingin kay Dante na ngayon ay namumutla na parang isang patay. Kasinungalingan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Dante, desperado na. Wala kayong pruweba. Mayroon. Isang boses ng babae ang sumagot. Lahat ay napalingon. Si Liwayway. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado, hawak ang diary ng kanyang ina. Humarap siya sa mga tao, sa kanyang mga kapatid. Ito ang diary ng aming ina, at ito ang patunay mula sa kanya. Binuksan niya ito sa huling pahina at binasa ng malakas. My dearest Ricardo, our truest friend, I worry about the greed of the Imperials. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang salita ng namayapang si Ginang Alcantara laban sa salita ng isang desperadong si Dante Imperial. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kontrol ni Dante. Ang kanyang perpektong maskara ay gumuho, inilalabas ang halimaw sa loob. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya si Liwayway at naglabas ng isang maliit na patalim mula sa kanyang suit. Itinutok ito sa leeg ng dalaga. Naghiyawan sa takot ang mga tao. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Dante, ang mga matay ligaw. Subukan ninyong gumalaw, mamamatay siya. Hinigit niya si Liwayway paatras. Kung hindi ka mapapa sa akin, walang magmamay-ari sa'yo. Ang dulo ng malamig na patalim sa kanyang leeg ay ang tanging bagay na totoo sa mundong biglang naging isang bangungot. Naramdaman ni Liwayway ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng takot, may isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa hardin. Hindi na siya ang manikang binibihisan. Ang pagmamahal niya kay Dalisay at ang paghahanap niya sa katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang tapang
na hindi niya akalaing mayroon siya. "Dante, bitawan mo siya!" Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay nagpakita ng takot. "Walang kikilos," sagot ni Dante. Hinihila si Liwayway paatras patungo sa terrace. "Isang maling galaw niyo lang. Sisiguraduhin kong magluluksa kayong lahat." Si Dalisay ay nakatayo sa gitna. Hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liwayway. Sa tingin na iyon, nakita ni Liwayway ang lahat. Pag-aalala, pagsisisi, at isang pagmamahal na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan o galit. Nagpadala siya ng isang mensaheng walang salita. "Magtiwala ka sa akin. Dante, tapos na ang laro." Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Dalisay. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. "Walang mananalo rito. Bitawan mo na si Liwayway." "Manahimik ka, Sarmiento," sigaw ni Dante. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." "Hindi," sagot ni Dalisay. "Ang kasakiman ng ama mo ang may kasalanan. At ngayon, dinudugtungan mo lang ang kasalanan niya. Huwag mong hayaang yon ang maging legasiya mo." Habang nagsasalita si Dalisay, nakita ni Liwayway ang kanyang mga kuya. Si Miguel, nagbibigay ng senyas sa mga guard sa gilid. Si Isagani, ang dating mainitin ng ulo, ay ngayon nakatayo sa tabi ni Miguel. Naghihintay ng tamang tiyempo. Si Gabriel ay may kausap sa telepono. Malamang ay mga pulis na. Nakita niya ang pag-aalala sa kanilang lahat. Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, mahal siya ng mga ito. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Sa eksaktong sandali na bahagyang lumingon si Dante para tingnan kung may papalapit na guard, buong lakas na inapakan ni Liwayway ang paa nito gamit ang takong ng kanyang sapatos. "Ah!" daing ni Dante, bahagyang lumuwag ang pagkakahawak sa kanya. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ng lahat. Mabilis na sumugod si Dalisay. Kasunod niya si Isagani at Miguel. Sa isang iglap, nagkagulo. Naitulak ni Dalisay si Liwayway palayo sa kapahamakan, habang ang magkapatid na Alcantara naman ang sumugod para pigilan si Dante. Natapos ang lahat ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Si Dante ay hawak na ng mga guard. Sumisigaw ng mga sumpa at pagbabanta. Dumating ang mga pulis at kinuha siya. Nang humupa ang lahat, ang tanging natira sa ballroom ay ang nagkalat na mga baso, ang mga takot na bulungan, at ang dalawang pamilyang winasak ng kasinungalingan. Hindi pinansin ni Liwayway ang paglapit ng kanyang mga kapatid. Ang tanging gusto niyang puntahan ay ang lalaking isinugal ang lahat para sa kanya. Tumakbo siya palapit kay Dalisay at niyakap niya ito ng mahigpit. "Patawad," bulong niya habang umiiyak sa dibdib nito. "Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa iyo." Hinaplos ni Dalisay ang kanyang buhok. "Shh! Wala kang kasalanan, Liway. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil hindi ako naging tapat sa iyo mula sa simula." Humiwalay sila sa isa't isa nang lumapit ang magkakapatid na Alcantara. Ang kayabangan sa kanilang mga muka ay napalitan ng kahihiyan at pagsisisi. Si Miguel, ang pinunong hindi matinag, ang unang yumuko. Tumingin siya kay Dalisay, hindi bilang isang hamak na tagahatid tubig, kundi bilang isang taong kapantay niya. "Patawarin mo kami sa aming pagkabulag," sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng bigat. "Ang galit at pagdududa namin ay halos sumira sa buhay ng aming kapatid at sa pangalan ng iyong pamilya. Patawarin mo kami, Dalisay." Sumunod ang iba pa. Bawat isa'y nagpapakita ng kanilang pagsisisi. Umiling si Dalisay. "Ang nakaraan ay hindi na natin maibabalik. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang aral na natutunan nating lahat." "Manatili ka rito," alok ni Gabriel, "sa hacienda bilang bahagi ng pamilya para maibalik namin sa iyo ang lahat ng nawala." Ngumiti si Dalisay.
isang nangiting totoo at dalisay. Salamat, pero gusto kong itayo ang sarili kong pangalan gamit ang sarili kong mga kamay, tulad ng dapat na ginawa ng aking ama. Tumingin si Liwayway sa kanyang mga kuya. Ang puso niya'y puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay may kasama ng katatagan. Salamat po sa pagprotekta sa akin, pero panahon na para ako naman ang pumili ng landas ko. Kinabukasan, habang ang araw ay nagsisimula palang sumikat sa silangan, nakatayo sina Liwayway at Dalisay sa hardin ng Hacienda Silangan. Ang hangin ay sariwa. Dala ang pangako ng isang bagong simula. Handa ka na ba sa simpleng buhay? Tanong ni Dalisay. Hawak ang kanyang kamay. Tumingin si Liwayway sa kanya, sa lalaking nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga at tapang. Ngumiti siya, isang nangiting hindi na isang maskara, kundi isang refleksyon ng kanyang malayang kaluluwa. Basta't kasama ka, kahit ano paman, handa ako. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa mansyon, palayo sa gintong hawla at pasulong sa liwanag. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit sigurado sila sa isang bagay. Basta't magkasama sila, kaya nilang harapin ang lahat. Sa wakas, nagsimula sila sa isang panibagong liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Dalisay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na maghanap ng katotohanan, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.